Jingshan. Sa wakas, nandito na tayo. Ito ang kabisera ng probinsya. Mas masigla ito kaysa sa ating baryo, di ba? Maraming tao. Maraming sasakyan. Tara na. Maghanap muna tayo ng lugar para magpahinga ng kaunti. Gino, sabi ng pangkalahatang samahan na ako na ang mag-aasikaso sa inyo. Naayos na ang executive suite sa itaas para sa inyo. Balikan ninyo at sabihin sa pangkalahatang samahan. Nakanselahin ang nakaayos. Ako at ang asawa ko ay nakatira sa BG. Sabi ng presidente, kayo po ay isang kasapi ng ating samahan. Mahalagang inhenyero na pinoprotektahan. Sobrang hindi kaaya-aya na nakatira ka sa malaking dormitoryo. Jingshan. Ang kasama na ito ay walang anuman. Nagtatanong ng daan. Tapos na siyang magtanong. Talagang maganda ang mga sasakyan sa probinsya. Wala tayong makikita sa probinsya. Tara na. Kinyu, bakit ka biglang umuwi? Nakapag-ayos na ako ng mga papeles para sa lungsod. Hindi na ako aalis muli. Bakit mo siya dinala dito? Nanay. Si Jingshan ay asawa ko. Siyempre, babalik siya kasama ko. Anong asawa? Isang magsasaka mula sa baryo. Saan siya karapat-dapat sa aming tahanan? Nanay, huwag kang ganyan. Sa baryo sa mga nakaraang taon, lahat ay nagtatrabaho ng mabigat para sa akin. Alagaan. Tingnan mo ang suot mong mga luma at sira-sirang damit. Sobrang payat na parang buto na lang. Ito ang tinatawag na alagaan. Isa lang siyang pabigat na umaasa sa iba. Tita Zhang, nag-meet tayo. Chen Yu bumaba ka ng maaga sa trabaho ngayon. Hindi abala ang pabrika ngayon. Tama, Aunt Zhang. Naaprubahan na ang aking benepisyo sa pabahay. 2 silid. Sa silangan. Ay naku. Talaga. Tianyo, ang galing-galing mo naman. Hindi tulad ng ibang tao, na kahit isang sulok na matutuluyan ay wala. Nanay, sobra ka na. Kinyu, huwag na kayong maingay. Ano nang pinapasok mo? Sinabi ko bang pumasok ka? Kapatid, hindi katulad ng probinsya ang syudad. Kailangan may maayos na trabaho. Pagdating mo dito, baka hindi ka pa makakain. At baka makasagabal ka pa kay Kinyu. Gao Tianyu, walang dapat ipag-alala sa mga bagay namin. Buwisit na bata, paano ka makipag-usap kay Tianyu? Isa na siyang pangunahing tauhan sa pabrika. Tia Zhang, ito ang malaking puting kuneho na dinala mula sa timog. Huwag ka nang magalit tungkol kay Kinyu. Babalik ako at hahanapan ko ng paraan na matulungan siyang makakuha ng pansamantalang trabaho. Talagang maunawain si Tianyu. Bilisan, pumunta ka sa bahay. Tita, ipiprito kita ng ilang itlog na may balat. Maghintay ka lang sa labas ng pinto. Walang mangyayari hanggat wala akong pahintulot. Subukan mong pumasok sa pintuang ito kahit isang hakbang. Masyadong mayabang ang mga tao. Kung hindi dahil kay Kinyu, hindi ko talaga papansinin ang pintuang ito. Jingshan, pasensya ka na. Dati, ang silid na ito ay para sa mga uling. Kung lilinisin, pwede nang tirahan. Ayos na may bubong. Walang anuman. Oy. Ito na yung sinasabing bayaw sa probinsya. Punong-puno ng putik. Walang hiya-hiya. Ek. Alam mo ba na ang mga kapitbahay sa labas ay pinagtatawanan ang pamilya natin? Nagdala ka ng pulubi dito. Paano na ako makakalabas at makikita ang iba? Jayanjun. Lily. Ito ang asawa ko. Maging maingat kayo sa pagsasalita. Paggalang. Isang tao na walang kahit anong yaman ay karapat-dapat ba sa aking paggalang? Ano ang mayaambag niya sa ating pamilya? 2 sakuban ng kamote. Ek. Nandito ka na sa wakas. Kakabalita ko lang na may bisita sa bahay. Ito na ang pangalawang bayaw, di ba? Xiaomi. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Walang takot na madumihan ng amoy ng lupa. Pangalawang nakatatandang kapatid na babae. Huwag mo munang isipin yan. Sasabihin ko sa iyo. Sa ating bansa, sa industriya ng paggawa ng makina, may isang makapangyarihang tao. Anong makapangyarihang tao? Si Ginoong Chen mula sa Timog. Nakaimbento siya ng isang tinatawag na patent ng makina ng pagniniting, na direktang bumasag sa monopolyo ng teknolohiya ng mga banyaga. Tiningnan ng aming direktor ang mga plano. Naging sobrang emosyonal at pinapalo ang mesa. Pareho rin siyang apelyido na Chen. Nga. Ngayon, itong si Ginoong Chen ay isang alamat sa industriya.
Narinig ko may malaking pabrika siya. Na mayaman na milyon-milyon. Sana makilala ko siya ng personal. Sobrang halaga na ng buhay ko. Huwag ka nang mangarap ng gising. Yung tao na yun, isang malaking tao sa ulap. Ikaw, isang babaeng manggagawa, hindi ka bagay doon. Anong masama sa pangarap? Sabi mo nga, di ba? At saka, si pangalawang bayaw ay Chen din. Baka kung susuriin mo ng 500 taon. Kaugnay siya ng mayamang si Chen. Isa pa rin sila. Hindi na kailangan pang balikan ang 500 taon. Yung mayaman na sinasabi mo, nandyan lang sa harap mo. Namatay na sa luma at sirang bahay na iyon. Anong ginagawa mo? Qing Yu, mabilis, lumabas ka na dito. Naghihintay si Tianyu sa labas. Kung hindi ka sasama sa kanya sa pagkain ngayon, huwag mo na akong tawaging nanay. Nakarinig ka ba? Nagsalita na ang nanay. Ate, kailangan mong mag-perform ng maayos. Huwag kang magpakita ng kawalang galang. Tianyu kumain ka ng marami. Itong adobong karne, pinakuluan ito ng tita buong hapon. Salamat, Tita Zhang. Ang galing ng luto ninyo. Tianyu, narinig ko na malapit ka nang ma-promote bilang Deputy Section Chief. Parang ganun. Kakatanggap ko lang ng sweldo. Tumaas na rin ang subsidy para sa technical backbone. Buwan-buwan, 85 piso. At mayroon pa akong susi ng welfare housing. Bukas, makakapagsimula na akong maglipat ng mga gamit. 85. Grabe naman. 2 buwan akong nagtrabaho, di pa rin kasing laki ng kinita mo sa isang buwan. Narinig mo ba? Yan ang galing. Saludo ako sa'yo, kapatid na Jingshan. Ikaw, naghuhukay ng lupa sa probinsya. Ilang puntos ba ang kaya mong kitain sa isang taon? Sapat ba para mabili mo ang susi ko? Isang tansong singsing ang nakasabit. Kumakain gamit ang sariling mga kamay. Hindi nakakahiya. Kumakain gamit ang sariling kamay. Kailangan ng ration card para bumili ng bigas sa syudad. Wala kang ang kahit rehistro. Isa kang tunay na walang dokumento. Paano mo bubuhayin si Qing Yu? Pinapakain ba gamit ang bibig? Gao Tianyu. Paano ako inaalagaan ni Jingshan? Yan ay usapan naming mag-asawa. Ikaw, hindi mo alam ang pasasalamat. Si Tianyu ay may mabuting puso. Tia Zhang. Huwag kang magalit. Qing Yu. Sinsero akong nagmamalasakit sa'yo. Kailangan mo lang ng isang salita. Umalis sa taong ito. Ang iyong mga supply ng pagkain. Pangalang lungsod. At ang opisyal na pwesto sa Red Light Factory. Bukas ay pupunta ako. Sa'yo na lahat ito. Sumunod ka sa kanya. Maaari ka lamang habang buhay. Na tumira sa silid na pang-imbak ng uling. Gao Tianyu. Ano ba ang tingin mo sa akin? Ang iyong formal na trabaho at rehistro. Sinasabi kong marumi. Hindi ko kailanman kukunin. Ang kanyang bagay. Walang kailangan mong ipag-alala. Sa loob ng 5 araw, ang kanyang account at trabaho. Ayos lang, ako na ang bahala. Ikaw, isang walang kwentang nagmamalaki. Akala mo sino ka? Qing Yu, bumalik tayo sa kwarto. Jingshan, sobrang labis na ang ginawa ng nanay ko. Pinasara ka pa sa loob ng isang buong araw. Walang kahit patak ng tubig na iniwan sa'yo. Anong masama sa pag-lock sa kanya? Isang walang rehistro at walang trabaho na palaboy. Tanga na lang sa puting kanin. Dapat nang bumalik sa probinsya. Qing Yu. Huwag magalit. Sasagutin ko ang usapin ng rehistro sa loob ng 5 araw. Aalis muna ako. Qing Yu. Ilagay mo na ang mga ito ng maayos. Isang hiwa ng dekalidad na pork belly. At isang napakalaking timba ng mantika. Saan mo nakuha ang tiket? At ito pa. Espesyal na kota mula sa Ocean Trading Company. Ang selyo dito ay opisyal na tatak ng Ocean Trading Company. Ito. Hindi ito makukuha ng mga ordinaryong tao. Nanay. Si Chen Jingshan ay bumili ng maraming karne at bigas. At may espesyal na tiket pa. Selyo ng kumpanya ng malalayong kalakalan. Ikaw, isang probinsyanong walang alam. Ano ang kinalaman mo sa kumpanya ng malalayong kalakalan? Ito ay tiyak na isang uri ng panlilinlang. Nakuha na peking tiket. Ibalik mo sa akin. Hindi ito pek. Ito ay galing kay Jingshan. Ibalik ko sa iyo. Kukunin ko ito at dadalhin sa seguridad ng samahan. Pati siya. Ihahatid ko doon. Ang kadalisayan ng 3 henerasyon ng pamilyang Bai ay hindi dapat sirain ng magnanakaw na ito. Tara, sumama ka sa akin sa himpilan ng pulis para makipagkita sa opisyal. Ang pagtatago ng mga nakaw na bagay ay isang malaking krimen.
Ngayon, walang makakapagligtas sa iyo. Pwede bang itanong? Sino sa inyo ang Guro Chen Jingshan? Ginoong Chen. Nabaliw na ang aming punong tagapangasiwa. Pakiusap, kailangan ka naming makasama para makapagligtas sa sitwasyon ng pabrika ng Hongguang. Hanapin mo siya. Yung makina na imported mula sa West Germany ay na-stock na ng kalahating buwan. 4 na nangungunang eksperto ay hindi nakagawa ng maayos. Sabi ni Liu. Napakahusay ng galing ni Guro Chen. May espesyal na utos ang direktor na pumasok siya. Manggagawa at eksperto. Sabi ko na nga ba si Jingshan. Talagang may malaking kakayahan. Pasok, pasok. Jingshan. Kanina, natakot lang si Tia na maligaw ka ng landas. Magmadali ka na sa pabrika. Kapag naayos mo na, baka sakaling, mabigyan pa ng trabaho si King Yu. King Yu, hintayin mo akong bumalik. Ito ay high-end na produkto na imported mula West Germany. Nakailang beses na akong nag-compute ng gear ratio. Walang mali. Pero, kayo na mga walang karanasan. Bakit kayo nagkakalat ng gulo? Akala ko sino? Si Baina, yung manugang na umaasa sa asawa. Sino ang nagpasok sa'yo dito? Ito ay isang provincial na workshop. Hindi ito ang pandayan ng inyong nayon. Lumabas ka dito. Si Master Chen, ang engineer, ay inanyayahan ko. Nag-imbita ka ng isang walang karanasan para ayusin ang imported na produkto. Nakita na ba niya kung ano ang hitsura ng gear? Kung masira man ang kahit isang tornilyo, mawawalan ka ng lahat ng iyong ari-arian at hindi mo pa rin kayang bayaran. Mali ang mga parameter ng gear ratio. Mali ang pagkakasunod-sunod ng supply ng hangin sa 3 silindro. Totally nabaligtad. At saka, nasunog ang overload protection resistor sa 2 lugar. Talagang nasunog. Nagsaliksik kami ng kalahating buwan. Wala namang nag-isip tungkol dito. Basta-basta lang. Isang tingin lang, alam na. Akala mo ba'y ikaw ay Diyos? Lumayo ka. Subukan ang makina. Sobrang galing, talagang naayos na. Buhay na Diyos. Ayos, ayos, ayos. Mabait na bata. Yung mga eksperto sa teknolohiya na kumikita ng mataas. Nagmukmok ng kalahating buwan. Ikaw, sa loob lang ng kalahating oras, naayos mo na. Dumating ka sa aming teknikal na departamento sa opisyal na posisyon. Benepisyo ng pabahay. Pinakamataas na teknikal na subsidiya. Ano ang gusto mo? Anong gusto mong ipasa sa akin? Pasensya na, Ginoong Direktor. Hindi ako papasok sa sistema. Tinatanggihan ko ang anumang kondisyon. Ngunit makakatulong ako sa pabrika. Nalutasin ang lahat ng teknikal na problema sa hinaharap. Isang kondisyon lamang. Bigyan mo ng pagkakataon sa trabaho ang aking asawang si Bai Qingyu. Sa isang teknikal na posisyon, mahalaga ang pagkakaibigan at katapatan. CJ, Lao Zhou, agad na pumunta sa UC para kay Bai Qing at iproseso ang pinakamataas na antas ng pagpasok. Ibibigay ang pagkakataon. Makukuha mo pa rin ang bonus. Ganyan ang patakaran. Ikaw, isang ganitong klaseng henyo. Ako, si Zhao Guodong, ay tiyak na pipili sa'yo. Si King Yu ay tunay ng naging tao ng Hongguang Factory. Sabi ko na nga ba, itong batang galing sa probinsya. Nagkataon lang na sinuwerte. Parang bulag na pusa na nakatagpo ng patay na daga. Dekada 80, pusa na bulag ay nakatagpo ng patay na daga. Naayos na ang makina, dekada. Dekada 80. King Yu, makinig ka sa nanay. Pumasok ka sa pabrika. Kailangan mo ring makipag-ugnayan kay Tianyu. Siya ang pangunahing tauhan sa teknikal na departamento. Malaki ang kanyang kinabukasan. Mama, sinabi ko na ito ng maraming beses. Hindi ko maaaring makipag-ugnayan kay Gao Tianyu. Sa anumang paraan. Huwag mo na siyang banggitin. Chen Jingshan, magaling ka. Nagamit ang swerte ng pusa sa pag-aayos ng makina. Nakuha ang isang pansamantalang posisyon. Kay Gao Tianyu. Bakit ka nandito sa bahay ko? Anong kalokohan ito? Huwag kang magyabang. Isa ka lang namang pansamantalang empleyado. Malapit nang umakyat ang pabrika sa antas ng probinsya. Proyekto ng teknikal na ito. Ako ang pangunahing namamahala. Kapag umusad ang proyekto, ako na ang magiging hepe. Papalakasin kita, ikaw na walang silbi. Para makita mo ng mabuti kung ano ang tunay na mataas na teknolohiya. Hindi ka nga karapat-dapat na magdala ng aking sapatos. Bai Qingyu. Itong mga agarang order ay sa iyo na. Gawin lahat ayon sa bagong plano. Kung hindi mo magagawa, umalis ka na agad.
Mataas na inhinyero. Ang parameter ng katumpakan na ito ay ganap na mali. Mas mataas ito ng 4 na puntos kaysa sa pamantayan. Kung pipilitin mo, tiyak na magkakaroon ng pagkasira ng sinulid. Ikaw na nakapasok dahil sa relasyon sa mga lalaki, ay may karapatan bang turuan ako kung paano magtrabaho? Ang guhit ko ay tiyak na pamantayan. Bawasan ang walang kabuluhang usapan at gawin mo ang iyong trabaho. By King Yu. Tingnan mo kung anong kalokohan ang naisip mo. 20 piraso ng tela, lahat nasira. Ang lahat ng pagkalugi ibabawas sa sweldo mo. Director. Ito ay mula sa mga guhit ng engineer. May problema sa mga parameter. Nagsabi na ako ng opinyon tungkol dito. Ang mataas na engineer ang pangunahing responsable. Mali ang kanyang mga plano. Lahat ito ay dahil sa iyong pagkakamali sa operasyon. Agad kang suspendido ngayon. Bumalik ka at magsulat ng pagsusuri. Anong nangyari? Sino ang nang-api sa iyo? Walang anuman, kaya hindi maayos ang proseso. May mga nasirang produkto. Nainis ang supervisor. May gumamit ng hindi tamang paraan sa parameter. Sa density at warp yarn ratio. Lahat mali. Sundan mo ako. Sino ka? Mahalaga ang lugar na ito. Sino ang nagpasok sa'yo? Director Son. Ang mga pangunahing parameter sa planong ito ay mali ng sobra. Kung susundin ito, kahit si Bathala ay darating, magsasagawa pa rin ng basura. Anong sinabi mo? Chen Jingshan. Ikaw, isang walang kwentang tao, ano bang alam mo? Itong plano ay ginawa ng pangunahing tao sa proyektong ito sa lalawigan. Siyang nagdisenyo nito. Dahil ikaw ang gumawa. Isulat mo ang formula ng gear ratio sa harap ng buong workshop. Bakit ko naman isusulat iyon para sa iyo? Bakit ko naman kailangang ipakita sa iyo? Ito ay teknolohiya ng sikreto. Kung hindi mo isusulat ko para sa iyo. Ito ang tamang proseso ng deduksyon. Ibigay ito sa sinumang eksperto para suriin. Diyos ko! Ang formulang ito ay perpekto. Ang mga parameter sa plano ng engineer, talagang sinadyang baguhin ng mali. Ito ang tinatawag na teknolohiya. Nagmamalakas ka ng ganitong mababang paraan upang ipahamak ang aking asawa. Ano ka ba? Chen Jingshan. Huwag kang magpanggap gamit ang ilang pangkaraniwang sulat. Ako ay isang tunay na dalubhasa sa teknolohiya. Ano ka ba? Tumigil kayong lahat. Nasa workshop na kayo nagdadala ng armas. Sobra na ito, mga tao. Guangchang, ito. Itong mga walang kwentang tao ay nagkakalat dito. Sandali, ito. Itong formula. Walang kapantay. Talagang napakagaling. Gamit ang kalkulus, direktang nawasak ang pagkakamali sa paghahatid ng lakas. Ang parameter na ito ay perpekto at walang kapintasan. Ginoong Direktor Gao, ang mga parameter sa planong ito ay sinadyang binago ng mali ng labis, ayon sa kanyang proporsyon. Ang makina ay hindi lamang magiging bulok. Sa paglipas ng panahon, kahit ang mga bearing ay masisira. Gao Tianyu, bilang isang pangunahing teknikal na tauhan, dahil sa personal na alitan, pinaglalaruan ang produksyon ng pabrika. Ginoong tagapangasiwa, nagkamali ako sa pagsusulat. Mula ngayon, bawiin ang iyong posisyon. Bilang pinuno ng teknikal na departamento, agad kang umalis at pumunta sa seguridad. Para sa investigasyon. Ginoong Direktor, ano ito?
Pinakabagong inilabas ng opisyal na dokumento. Pinangungunahan ng pangkalahatang samahan ng mga negosyante. Pinagsamang proyekto ng teknikal na public relations. Ako mismo ang tinukoy bilang pangunahing responsable. Proyekto ng pangkalahatang samahan ng mga negosyante sa Jiangnan. Mahigit 1 milyon ang puhunan. Kung lalabanan mo ako, subukan mong galawin ako. Ang pondo ng samahan ay, bukas ay tuluyan ng aalis sa Hongguang Factory. Hawak ng Jiangnan Chamber of Commerce. Ang lahat ng benta ng kagamitan sa buong lalawigan. Ngayon, hindi natin dapat galitin sila sa pabrika. Chen Jingshan, anong silbi ng kaalaman mo sa ilang formula? Sa lipunang ito, umaasa sa mga koneksyon at suporta. Maghintay kayo sa akin. Hintayin ang proyekto ng samahan. Gagawin kong magmakaawa kayo sa pabrika. Tianyu, kumain ka ng mabuti. Ngayon, nakuha mo na ang malaking proyekto ng Jiangnan Chamber of Commerce. Napakalawak ng iyong hinaharap. Tiazhang, hindi ito anuman. Kapag matagumpay ang pagsusuri ng proyekto, hindi lang ako ang hepe. Direktang bibigyan ako ng isang set ng mataas na opisyal na tahanan. Astig si Jitayanyu. Iyan ay mula sa Jiangnan Chamber of Commerce. Basta may kaunting tumagas na langis. Sapat na iyon para sa atin habang buhay. Tama nga. Hindi tulad ng ibang tao. Araw-araw nakasuot ng mga sapatos na pangbakasyon. Nasa workshop lang nag-aaksaya ng oras. Bumalik na nga. Bakit di ka pa umuupo? Nakasalalay sa liwanag ng kalangitan. Mukhang naiinggit ka. Kapatid na Jingshan. Mukhang nag-aaksaya ka ng oras buong araw. Hindi ito maganda. Ganito na lang. Kailangan ko ng isang tao para sa proyekto ng samahan. Kulang ako ng tagalinis. Tagalinis ng bakal na walang silbi. ₱1 kada araw. Ibibigay ko sa iyo ang trabahong to. Bilang pagtulong na lang. Gao Tianyu, huwag kang masyadong mapang-abuso. 100 beses na mas magaling si Jingshan kaysa sa iyo. Kasanayan, sa harap ng opisyal na dokumento ng samahan ng negosyo. Ang teknolohiya mo ay walang halaga. Ang pagsugpo sa teknikal na hamon ng Jiangnan Chamber of Commerce ay hindi kayang gawin ng iyong mababaw na kakayahan. Hindi mo kayang hawakan ang proyektong ito. Mabilis kong masusolusyunan ang pangunahing problema. Ang gulo mong ito, huwag mo akong tawagan. Tingnan natin. Mahal na bundok. Sobrang nakakainis. Binago niya ang mga plano sa pabrika at pinahirapan ako. Sa bahay, ginagamit pa ang trabaho para insultuhin ka. Tumingin sa akin si King Yu. Naniniwala ka ba sa akin? Naniniwala ako. Ayos. Kaya hayaan siyang tumayo ng mas mataas. Mas malala ang pagbagsak. Si Gao Tianyu sa nakaraang kalahating buwan ay abala sa pag-aaral ng importadong makina. Ng kahusayan sa paglipat, akala niya sapat na ang kopyahin ang mga parameter mula sa ibang bansa. Ang kabubuhan niya ay nasa. Hindi niya alam na, batay sa domestikong hilo. Attention! Kailangan muling kalkulahin. Kaya mong lutasin ang problemang ito. Ang 2 linyang ito ay para sa paglutas ng problema sa transmisyon. Batayang formula ng pagwawasto. Pero, sinadya kong itago ang pinakamahalagang core na ugnayan ng lohika. Kung hindi niya maintindihan, at pilit pa rin gamitin, siguradong magkakaproblema ng malaki ang makina. Bukas ng umaga, ipadala mo ito ng hindi nagpapakilala. Nasa ibabaw ng opisina nila uli. Bakit hindi mo ito direktang isumite? Ito ay malinaw na iyong tagumpay. Hindi ba mahilig si Gao Tianyu na kunin ang atensyon? Ito ay para sa kanya. Ito ang aking inihandang sumpa.
Sumpain. Anong mali sa ratio ng transmisyon? May pag-asa na si Ginoong Gao. May tao sa mesa na naglagay ng pormulang ito. Ito ay tiyak na solusyon sa problema sa transmisyon na talagang kamangha-mangha. Ano, may naglagay. Ito ay ginawa ko kagabi ng walang tulog. Nakuha na pangunahing lihim. Katatapos lang na hindi sinasadyang naiwan sa opisina. Ikaw ang nagbuo nito. Ngunit ang sulat kamay na ito, si Laoli. Ngayon ako ang namumuno sa proyekto. Sabi ko, ako ang sumulat nito. Talagang ako ang sumulat nito. Agad na mag-ayos ng mga manggagawa. I-recalibrate ang kagamitan ayon sa formula na ito. Ginoo Wu. Ito ang aming lugar ng pagtutok. Mataas na opisyal. Nagsayang ang Chamber of Commerce ng ganito kalaki. Narinig ko na kagabi. Sa wakas, nalampasan mo na ang pangunahing problema. Ang bilis niyo talagang makakuha ng balita, Ginoong Wu. Kagabi, pinaghirapan ko talaga ito. Sa wakas, nakuha ko na ang perpektong formula. Nakompute ko na ito. Hindi sapat ang salita lang. Ipakita mo sa akin ngayon mismo, buksan mo ang makina. Ginoong Gu, tingnan ninyo, napaka-perpekto ng takbo. Ang teknolohiyang ito, kahit sa buong probinsya, wala pang katulad. Tanging ako, si Gao Tianyu, ang makakagawa nito. Talagang ito ang talento na hinahanap ng samahan. Pondo ng proyekto. Bukas ay ibababa na ang buong halaga. Magandang palabas. Ngayon pa lang nagsisimula. Hindi maganda, hindi na gumagana ang core linkage. Masisira na ang pressure chamber. Ano nang nangyayari, huminto ka na. Hindi ko alam, hindi nakasulat sa formula. Tulong. Ang mga walang silbi ay nagiging sagabal. Huminto ka. Isang segundo na lang. Lahat sa pabrika ay isasama mo sa kapahamakan. Ninakaw na kalahating formula. Masaya ka ba sa paggamit nito? Akala mo ba ang nakuha mong balahibo ay kayang suportahan ang iyong nakakatawang ambisyon? Kahit ang batayang lohiya ng formula ay hindi mo naiintindihan. Nagtatangkang magpakitang gilas dito. Hindi mo ba sinusukat ang sarili mo? Ilang kilo ka ba talaga? Masaya ba ang paggamit ng nakaw na kalahating formula? Gao Tianyu. Hindi ba't sinabi mo na walang kapintasan ito? Ito ang tinatawag na walang kapintasan. Kung hindi dahil sa batang ito na tumulong, ang pangkat ng mga tagamasid ng samahan, ay tiyak na magkakaroon ng problema dito. Gao Tianyu. Ano ba ang nangyayari dito? Bigyan mo ako ng paliwanag. Anong paliwanag ang kailangan? Si Ginoong Gu, ang direktor, siya yan. Yung probinsya nung walang alam. Sadyang sinira ang makina. Walang problema sa formula ko. Siya ang nagbabad sa switch kanina. Sinasadya ang pagkasira ng produksyon. Gusto lang niyang magpasikat sa harap ninyo. Agad na tawagin ang seguridad para hulihin siya. Gao Tianyu, nag-aakusa ka ng walang batayan. Si Jing Shan ay kanina pang nagliligtas ng buhay ng lahat. Wala kang hiya. Bai Qingyu. Isa siyang magsasaka. Anong alam mo sa makina? Saan ka ba nagkakaroon ng karapatan na magsalita dito? Qingyu. Huwag mong marumihan ang bibig mo. Walang problema sa formula mo. Kaya ipaliwanag mo. Ano ang ibig sabihin ng gear ratio? Kapag umabot sa critical value, hindi kakayanin ng pressure valve ang bigat ng load. Dahil sa iyong operational parameter sheet, nakakonvert lang ang efficiency ng unang bahagi. Walang kabuuan. Wala ang pinakaimportanteng overload protection parameters. Nag-imbento ka lang. Anong overload protection? Hindi ko lang nailagay pa. Hindi nakarating. Walang overload protection parameter. Hahayaan mong buksan ang main switch ng diretsyo. Hindi ito technical na usapan. Para kang nanghuthot ng buhay. CJ. Akala ko, isa kang amateur na walang alam. Ginoong Zhao. Ito ang inyong pabrika ng Hongguang.
Napinili ang proyekto na namumuno. Si Ginoong Liu Dihao. Tinanong kita noong nakaraang Martes kung paano ang pagkalkula ng overload protection. Ikaw ay nag-atubili. Sumabog ang makina ngayon. Naglalakas loob ka pang sabihin na sinira ng iba. Kung sinabi mong ang formula na ito ay pinagpaguran mo ng kalahating buwan at ikaw ang nag-derive nito. CJ. Ngayon, sa harap ng grupo ng tagamasid ng Chamber of Commerce at sa harap ni Emily. Gamitin mo ang chalk para isulat ang nawawalang prinsipyo ng overcurrent protection sa harap ng lahat para patunayan mong wala kang kasalanan. Hindi mo na maisulat, di ba? Kita naman na. May tinatago ka talaga. Nasa kolehiyo pa nga. Kahit yung mga nag-aral sa gitna ng daan, hindi kasing galing. Halos mapahamak tayo. Sapat na. Kailangan ng tahimik na kapaligiran para sa pagsusuri. Ang ingay nyo. Paano ako makakasulat? Kung hindi mo kayang magsulat, sabihin mo na lang. Huwag kang magpahiya dito. Si Viking nyo ba yan? Ikaw ba ang nakipag-ugnayan sa taong ito mula sa baryo? Sadyang ginamit ang depektibong formula para lokohin ako. Gao Tianyu. Hindi lang ikaw walang kakayahan sa teknolohiya. Mas masama ang ugali. Sa'yo talaga ang papel na kinuha mo mula sa desk ni Liu. Viking Yu, huwag kang maging walang hiya. Isa ka lang walang katayuang kontraktwal. Maniwala ka, isang salita ko lang. Yung pagkakataon mong maging permanente ay tuluyan ng mawawala, hindi lang ikaw. Dahil ikaw ang nagdala ng ganitong mga walang kaalaman na tao sa workshop. Malubhang paglabag ito sa mga patakaran ng pabrika. Kung hindi mo aaminin ngayon na kayo ang may kagagawan, kayo pareho ay mahuhuli ng seguridad. Sa ngayon, mas mainam na sabihin ko na ang totoo. Yung papel na may kalahating formula, hindi naman talaga galing sa isang hindi kilalang kaibigan. Yung papel na yun ay isinulat ni asawa ko, si Chen Jingshan. Ako lang ang nagbigay lang ng papeles. Hahaha, Viking Yu. Para lang maprotektahan mo siya. Talagang kahit anong kasinungalingan kaya mong sabihin. Sa kanya lang, isang taong puro putik ang katawan. Isang bulag na galing sa probinsya. Kung siya nga ang makakagawa ng ganito, na may kinalaman sa calculus at mga formula ng advanced dynamics. Isinulat ko ng baliktad ang pangalan kong Gao Tianyu. Minamaliit mo ako. Sinasabi mong hindi ko kayang isulat. 32 pahina. Kumpletong mechanical na transmission plan. Mula sa coordinate conversion hanggang overload protection. Walang pagkakamali. Mataas na tagapangasiwa. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan ng mabuti. Kaya mo bang intindihin kahit isang pahina? Ito. Napaka-sopistikado nito. Perpektong modelo ng dinamika. Ang threshold ng overload valve ay tumpak hanggang 3 desimal na lugar. Pangulo ng pabrika, Ginoong Gu. Ang planong ito ay talagang isang obra maestra. Mas mataas ito nang hindi bababa sa 10 taon sa kasalukuyang antas ng teknolohiya ng ating pabrika. Tama ka dyan. Hindi nagpapakita ng tunay na kakayahan. Kapatid Chen, ang buong set ng plano, talagang ikaw lang ang gumawa nito. Basta may kamay, okay na. Gao Tianyu, ano pa ang gusto mong sabihin? Nagnakaw ng gawa ng iba, tapos nagmamalaki pa. Mula ngayon, kanselahin ang iyong pangunahing proyekto sa probinsya. Tungkulin ng namamahala, agad na suspensyon para sa pagsusuri. Maghintay ng ulat ng parusa mula sa pabrika. Nagkamali ako. Bigyan niyo ako ng isang pagkakataon. Ako ay estudyanteng kolehiyo. Tapos na. Ginoong Chen, magaling ka talaga. Kung gusto mong manatili sa aming Red Square, agad kitang ilalagay sa posisyon ng Deputy Chief Engineer. Kasama pa ang isang 2-bedroom na opisina para sa mga opisyal. Basta pumayag ka lang. Gagawin ko agad. Naiintindihan ko ang mabuting hangarin ni Director Zhao. Pero sanay na ako sa pagiging malaya.
Hindi ko na kayang tiisin ang mga limitasyon ng sistema. Paano mangyayari yan? Mahirap makahanap ng talento. Ano ang gusto mo? Basta't kaya kong gawin ni Zhao Guodong. Hindi ako maghihingi ng tawad. Wala akong hinihinging kapalit. Itong plano. Ituring niyo na lang itong regalo ko sa pabrika bilang pambungad. Ang hinihiling ko lang ay, para sa asawa kong si Bai Qingyu. Isang ganap na patas na pagtrato. Walang sinuman ang may karapatang gamitin ang kanilang posisyon o pinagmulan para apihin siya. CJ, tunay kang isang tapat at makataong lalaki. Ngayon, sa harap ni Ginoong Gunang pangkalahatang komersyo ng Jiangnan, ako, si Zhao Guodong, ay nagsasabi ngayon. Simula ngayon, si kapatid Bai Qingyu, ang magiging pangunahing miyembro ng project team, at direktang mag-ulat sa akin. Kung sino man ang mangbuli kay Bai Qingyu sa pabrika, ay makakaengkwentro sa akin, si Zhao Guodong. Babalatan ko siya. Sino ang nagpayagang pumasok sa inyo? Hindi niyo ba naamoy ang amoy ng karne? Sasabihin ko sa inyo, hindi ito pagkain para sa inyo. Ito ay... Ngayong gabi, darating si Kuya Tianyu dito sa bahay bilang bisita. Siya na ang magiging pinakamalaking bayani ng proyekto sa pabrika. Hindi tulad ninyong mga walang silbi at umaasa lang. Ma! Sigaw Tianyu, tumahimik ka. Tingnan mo itong walang kwentang lalaki na pinili mo. Basta't nakaupo lang siya buong araw. Hindi katulad ni Tianyu. Malapit na siyang maging section chief. Siyempre, nangako si Tianyu. Kapag naging bayani na siya, siya mismo ang mag-aasikaso ng promotion ni Qingyu. Chen Jingshan, ano ang ipagmamayabang mo sa kanila? Bumalik ka na agad sa maliit mong kwarto. Huwag kang magpakita rito. Dakilang bayani. Sana ikaw, dakilang bayani, ay nakakakain pa ng maayos. Ay naku. Ang ating dakilang bayani ay tapos na sa trabaho. Bilisan mo. Nagluto ang tita ng adobong baboy para sa iyo. Para ipagdiwang ang iyong promosyon. Tianyu umupo ka na. Iba na talaga kapag ikaw ang project leader. Nakatanggap ka na naman ba ng papuri mula sa manager? Tungkol sa pagkuha ng permanenteng posisyon ni Qingyu sa ating pamilya. Nasa iyo na ang lahat ng papuri. Umalis ka. Huwag mo akong hawakan. Tianyu, anong nangyari sa iyo? Sino ang nagpasama ng loob sa iyo? Kuya Tianyu, ano ba talaga ang nangyari? May mga tao bang nainggit sa iyo sa pabrika? Ninakaw ang iyong tagumpay. Bayani. Anong kalokohan, bayani? Nakasuspinde ako. Tapos na ang lahat. Ang aking kinabukasan. Ang aking reputasyon ay nasira na. Tigil. Suspension. Imposible yan. Hindi ba't naipasa mo na ang pangunahing formula? Dahil ang naipasa niyang formula ay hindi naman talaga niya isinulat. Ninakaw niya ang kalahating formula na isinulat ng kaibigan ko. Para makilala, halos mapasabog ang mga imported na makina sa pabrika. At sa huli, siniraan pa siya. Kung hindi lang si Jingshan mismo, naglabas ng buong plano para iligtas ang pabrika. Ngayon ay nailipat na siya sa security department. Gusto pa niyang maging department head. Magising ka na lang. Chen Jingshan. Inilabas na plano. Ito, paano ito posible? Isa siyang magsasaka. Mula ngayon, si Qingyu ay bahagi ng pangunahing grupo ng proyekto ng Red Light Factory. Pangunahing tauhan na. Hindi na siya isang kontraktwal. Sa hinaharap sa bahay na ito, sino mang manghihimasok sa kanya at bibigyan siya ng masamang tingin. Hindi ako magdadalawang isip na gawing 10 beses na mas masahol pa ang kapalaran niya kaysa kay Gao Tianyu. Qingyu, bumalik tayo sa kwarto.